Hi everyone, it's me, friends. Welcome back again to my channel, and for today's video, gagawin ko na ang inyong mga tanong. Ang inyong tanong, papaano nga ba ako nakahanap ng trabaho sa Dubai? At habang nagkukuda-kuda ako dito sa inyo, gagawa ako ng makeup. Simple makeup lang, pang everyday look lang. Kasi nga, hindi tayo makalabas ngayon ng no makeup. Meron po kasi tayong putakti sa mukha. Pinutakti po ako ng tagihawat dito sa Turkey kasi sa weather. At ngayon, may tagihawat na naman ako kasi nag-change na naman yung weather. So, takpan natin ang ating mga blemishes. Okay? So, let's start this video. By the way, gumamit na ako ng moisturizer ko at ang aking sunscreen. Yes, yan po ang aking gamit. Naglagay na po ako at magtatali lang ako. So, ang hirap pala nito, no? Yung dalawa yung gagawin mo sa isang content. Tapos, magkukwento ka kung ano ang mga kaganapan. So, first, papaano nga ba ako nakahanap ng trabaho sa Dubai? Sa hindi nakakaalam, isi-share ko sa inyo kung saan po ako nagtrabaho sa Dubai. Nagtrabaho po ako sa Dubai sa Entrecôte de Paris, sa Dubai Mall. First floor. At ano po yun? Magandang restaurant siya. At ako po ay isang hostess. Hindi po yung hostess na dancer. Ako po ay nakatayo doon. Ako yung hi, hello, taga-greet sa mga guests. Tapos ako yung mag-aalalay sa kanila papunta sa kanilang upuan, designated area. And then, I will take the order. Ako yung unang magti-take ng order. So, pasensya na kayo, kamay-kamay na lang tayo para mabilis ang ating vlog. Okay? Paano ko nga ba yun nahanap? Unang-una sa lahat, mga momser, mga momshi, mga ano bang tawag ko sa inyo? Well, unang-una, pinagdasal ko yan. Pagdasal ka ng matindihan. Kasi Dubai yun, girl. Aming kakompetasyon. Grabe ang kompetisyon sa Dubai. Hindi basta-basta. So, maglaan ka ng pagdadasal. Ako ng dasal na makakuha ako ng trabaho. Ang dasal ko lang makakuha ng trabaho, hindi yung magandang trabaho talaga. And then, yung magandang management. Then, next, syempre, hindi yung putyo-putyong resume. Alam nyo naman sa Pilipinas, putyo-putyo lang yung resume natin. Yung may mga, ano lang, yung design lang is coupon band, tapos maglalagay ka lang ng pangalan mo. Girl, kung may pambayad ka, magpagawa ka na lang kung papaano yung format ng resume or CV sa Dubai. Kasi yung iba nagpapagawa na, kailangan ng impressive resume sa Dubai. Yung bongga talaga, yung direct to the point. Pangalan, tapos yung experience mo, ganun. Alam nyo ba, chika ko, huwag kayong maingay. Dinaya ko po yung experience ko sa Dubai. Wala po kasi talaga akong experience sa hotel, wala akong experience sa restaurant. By the way, graduate po pala ako ng Bachelor of Science and Tourism. So, tourism po talaga ang mamsi nyo. And then, sa Pilipinas po, nagtrabaho po ako ng online casino dealer. Wala po talaga akong experience sa mga hotel-hotel na ganyan. Malaking kinakatakot ko nung pumunta ako sa Dubai. Sabi ko, anong magiging ilalagay ko sa resume ko? Sabi kong ganun. Buti na lang, malakas ang loob ng mamsi girl nyo. Nilakasan ko ang loob ko at dinaya ko, pero wag niyong gagawin nyo na. Dinaya ko lang yung yung resume ko. Gawa-gawa ako doon ng gawa-gawa ako na may experience ako. Tapos, pero good luck talaga. Nakakaloka yung ginawa ko na yun. Pero yun nga, sinuwerte pa rin tayo. Meron pa rin tayong naloko. Charot. And then, alam nyo ba ginawa ko? Pangatlo, ginawa ko. Nag-apply ako online. Grabe yung pag-apply ko online. Tapos, gumagamit ako ng pencil. Galing pa to ng Thailand. Bumili ako ng madamihan. So, kung naguguluhan kayo sa vlog ko, bahala kayo dyan. Basta, nagkukwento lang ako dito kasi, ano mo yun, reminiscing sa mga pangyayari sa buhay ko. And then, walk-in, nagawa ko yan. Online, grabe. Ang dami kong pinasahan kung saan-saan ako nag-apply. Basta ang mga naaalala ko is LinkedIn, Indeed, Byte.com. Ilalagay ko dyan. Gawa-gawa ako ng application chamberloot ko dyan. Tapos, nag-walk-in din ng mamsi nyo.
Ang hirap nung walk-in kasi nga, mga mamshi, minsan tinatapon lang nila yung resume nyo. Pero, alam nyo, hindi ko rin alam kung saan ako natanggap. Nakalimutan ko na kung sa online ba or walk-in. Kasi nung may tumawag sa akin, alam ko, nagpasa ako ng online, nagpasa rin ako ng walk-in dun sa restaurant na yan, dyan sa Entrecot, dyan sa Dubai Mall. Nag-walk-in din po ako dyan, nagpasa rin ako ng resume, tapos tinawagan na nila ako. Mga pagpasa mo ngayon, kinabukasan, tatawagan ka nila kasi kailangan na nila yung time na yun. At sinuwerte nga ang lola nyo that time. Magpasa lang kayo na magpasa, pero girl, mga ma'am sir, mag-ingat po kayo kasi ang daming scam. Ang daming scam, kaya maging mapanuri, mapagmatsyag, maging matalino kayo ha. Kasi girl, na-scam din ako sa Dubai. Na-scam ako ng Indian. Kainis. Scam pala si ate girl. Hi, shout out sa'yo, Shakira. Shakira yung pangalan ng girl. And after that, ay girl, ngayon Ramadan, naisip ko, Ramadan, bago kayo pumunta ng Dubai, make sure, tignan nyo kung kailan ang Ramadan. Kasi pag Ramadan doon, ate, ang mga Ramadan doon, kainis, gumagano yung ulo. Pag Ramadan, half day lang sila. So, masasayang lang yung punta mo sa Dubai kung ganun. Lalo na't kung 1 month lang yung kinuha mong visa. Sayang. Kaya chika ko, di ba pumunta ako sa Dubai, tourist ako. Uy, wag niyong gagawin na. Tsaka chika ko lang to. I'm sure naman maraming gumagawa sa inyo yan na tourist lang. Tourist tapos naghahanap ng trabaho. Kasi nga talaga, madami nga talagang trabaho sa Dubai, pero paliitan ng sahod. Ang daming trabaho, ang liit ng mga sahod, liit. Kaya know your worth, girl. Kung bibigyan ka ng ganito, ay wag ka munang magbuni, may work na ako. Nako, ang daming trabaho pero mamili ka ng sahod. Pero yung iba naman, siniswerte. May mga malalaki. Ang sahod ko pala nun sa Dubai, 4,000, binigyan na nila ako ng 4,500, pero all-in na yun. Akala ko dati ang laki-laki nun. Kasi kinonvert ko. Sabi ko, ang laki din pala ha. Tapos, wala pala yung walang bahay, all-in na nga. Walang bahay, walang ganon. Yung weather, pumunta ako doon ng June. Wag po kayong pupunta ng tag-init sa Dubai. Parang awa nyo na. Masasayang ang tourist visa nyo, mga ma'am, sir. Kung may mga kilala kayo, please makinig kayo sa kanila. Punta kayo doon ng taglamig. Tsaka taglamig, maraming opportunity kasi dyan pumupunta yung mga tourists. Then next, interview. Be prepared naman, girl, sa interview. Hindi na tayo nasa Pilipinas. Galingan nyo naman sa interview. Tsaka maging postura naman tayo. Tsaka, at alam nyo ba, nag-apply din ako sa sales kahit wala akong experience. Tapos, natanggap naman ng lola nyo sa lahat ng interview. Grabe, kasi galingan lang yan, tsaka aura-aura lang, ganon. Isipin mo lang na magaling ka, ganon. Pero wag naman yung overconfident naman na galing-galingan ka pero wala ka naman masagot sa interview. Daan nyo lang sa ngiti. Last ko na lang is, always be ready sa mga mangyayari. Sa Dubai, mataas ang kompetisyon. Hindi na tayo nasa Pilipinas. Kung magaling ka sa Pilipinas, well, ibahin mo sa Dubai. Sa Dubai, grabe ang mga tao dyan. Grabe sila magtrabaho. Grabe yung tiyaga. Yung mga friends ko dyan na nagtatrabaho. Kahit maliit yung sahod, yung akala nyo, ang laki-laki na sinasahod nila, girl, hindi. Magkano pa lang ang upa? Yan, ikukwento ko yan mamaya. Or in the next topic ko yan. Or next content ko yan para kung bakit ako umalis ng Dubai. Kasi ito pa, share ko rin sa inyo, make friends kung mahiyain ka. Kung pupunta ka sa Dubai at mahiyain ka, nako, hindi pwede yung mahiyain sa Dubai. Kasi kailangan mo makipag-friends or makihalubilo sa mga Pilipino doon. Kasi isa rin yan para makahanap ng trabaho sa Dubai by referral. And please naman, kung referral,
Pag nakahanap ka naman ng trabaho, wag naman yung pala absent, girl. Alam mo naman ang Pilipino, pag nalasing lang, absent na. Wag naman ganon. Pero yun nga, referral then is very important. Kaya make friends, okay? Kung may mga gathering ang mga Pilipino, maki-join-join ka, ganon. And then, napansin ko lang sa Dubai kapag mass hiring or marami yan mass hiring. So good luck kasi maglalagay ako ng clip dito. Ang dami talaga, like, wow, first time ko maka-experience no ng mass hiring. Grabe, sobrang daming tao. Be ready mentally, physically, spiritually, at ano pa ba, physically, kung ano man yan. So, be ready sa lahat ng bagay. So, ayun, again, importante nga mag-apply ka online, ha? Doon ako nag-apply. At saka, sa Facebook page, sa mga Facebook page, meron din doon. Maraming talagang trabaho sa Dubai. And, natsabi ko na lahat. And, yun lang. I hope may natutunan kayo or may nakuha ka sa vlog kong ito. And good luck kung nag-a-apply ka man ng trabaho. Sagot to sa mga katanungan mo, okay? And good luck again kung maghahanap ka ng trabaho sa Dubai. So, thank you so much for watching and naalis na ako, okay? Bye-bye!